nakabalik na po si Bunuan. Nakabalik na ba si Bunuan? Nakita na daw si Bunuan sa F. Pero ano, kakadating lang. O yan, naku po, maganda yan. No, maganda yan. Baka bukas, yan na yung live natin, mga bossing Chipamo, sir. Ngayon, no, mga kababayan, ako, eto. May sinasabi si Ombudsman Boying Remulla, mga bossing. No? Doon sa mga lebiste. Doon kay lebiste. Ano problema palagi ng invest? Biruin mo, naisingit ko lang si Bunuan, tapos ngayon ang balita ay nakabalik na pala si Bunuan, ano? Yan ang maganda. Bukas, yan ang live natin. Game! Eto daw po, mga lebiste si lebiste nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay na patay yan. Walang pupunta dito. Sige nga, sabihin nyo sa akin, no? Sino dito? Baka wala 100% wala mga kababayan. Kasi ayan, nakababag kayo kay Mark Ramos, at pinagpapasalamat ko po iyon. No? Kuryente, mga bossing. Lia, 717, shoutout sa iyo. Simpleng problema lang po ba yon kapag pagka walang kuryente? Hindi ho. Sa panahon ho natin ngayon, hindi. No? Malamang si Sir Eseng Mariano nagwawala na diyan. Bakit? Walang kuryente, hindi ako makanood kay Mark Ramos. Di ba? Si Ma'am Margie Barsebal baka sabi, gagalit na. Walang kuryente, hindi ako makapag-charge ng cellphone ko. Number one, mga bossing, na kinakait. Bukod sa pagkain, bukod doon sa pyramid, kuryente ho, mga bossing. Napaka-importante ng kuryente sa panahon natin ngayon, mga bossing. At eto nga po yung pinag-uusapan nila. Talagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yun na gumawa ng solar. Kalokohan. Uy, genius sa kalokohan daw, Putik na yan. Uy, kaibigan ng nanay mo. Lebiste, ito. Si Ombudsman Remulla. Alam niyo ang pinagtataka ko? Talagang, bakit tumalon si Lebiste? No? Ito yung promotor Si Ombudsman Remulla mga kababayan Siya yung promotor na nagsabi na, putik na yan, batang-bata ka. Nininegosyo mo. Di ba yung prangkisa? Senador pa nanay mo. Yun yung mismong sinabi niya. At lahat po ng vlogger, mga kababayan, lahat po ng news, mga boss Chipamo, sir, nakatuon kay Ombudsman Remulla. Kami bilang vlogger, mga bossing, re-reactionan namin. Di ba? Re-reactionan namin yan. Kasi Ombudsman ang nagsabi. Di ba? Pero ang tanong, bakit tumalon? Bakit yung mismong dapat nakakasuhan, hindi yun yung kinasuhan? Bakit doon kay Yusek Castro? Siguro dahil si Yusek Castro ay talagang kapag ka nagsalita doon sa kahit sa kanyang vlog, doon sa presidential chuchuchu, di ba? Talagang yung mga ka-fake news ng mga DDS hinaharang. Kaya gusto siguro nila na patahimikin. Dear raw friends ni Mami, sabi ni Shiro Kanzaki, hindi ba? Ano kaya sabi? Panahon kasi ni Digong, malaki ang tulong ni Digong kay Loren Legarda at kay Lebiste. Si Digong may nakikita akong picture niya na nasa bundok din siya. I think alam niyo na kung ano yung ibig ko sabihin nung nasa bundok. Nung makabundok siya. Loren Legarda, nung pagkakapanalo nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 election, after, biglang naging makabundok din. Pinagtanggol yung mga makabundok. No, hindi kaya dahil doon? Kaya dikit na dikit sila? Biloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yung taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya sino kasama niya? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa... Sandali, sino pala ang abogado ni Lebiste laban doon sa kaso ni Atty. Claire Castro daw? Ay si Topacio. At umaasa ho sila, mga kababayan, umaasa sila na mananalo sila, mga bossing. Sabi naman ng ibang mga nandito sa comment section, langya na yan. Umaasa ka na manalo,
Tapos Topacio ang kinuha mo na abogado. Sabi nung iba dyan, Taas doon. May connection niya sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. may connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise eh. Ako mga bossing, nako. Sana. Pero sabi nga, di ba, ang madami sinasabi, madaming nagsasabi na si Ombudsman Boying Remulla nagsabi na hindi daw siya tatakbo sa pagka-presidente. No? Pero para sa akin, kunyari, 7 years, alam naman natin, 7 years yung pagiging ombudsman, no? Pero talagang pag eto, bibitawan ko ang pagka-ombudsman, tatakbo ako ng pagka-presidente. Nako, suportahan ko to, mga bossing. Pero daw yung naglakad yan eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa Oo, kasama siya naglakad. Siyempre, Tingnan mo yung tapang niya, no? O, sabi pa, friends ko, ng kaibigan ko, pero talagang dinidikdik at binibira. O, ano sabi nung una? Ito nga batang-bata, prangkisa nilenegosyo. Di ba? Senador pa yung nanay. O, eto naman. Hindi inililigtas yung nanay. Incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee, pwede bang wala? Ba? O, di ba? Hindi, Ikaw naman, kunyari, ganito. Ang malaking, hindi, ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time, 18,000 megawatts. You promise to build on the basis of the Renewable Energy Act, 12,000. Nagawa mo ba? Binigyan ka ng franchise. Binigyan ng Kumbaga, halos ilan ho yun? 12,000 yung dapat niyang magawa. 18,000 yung kailangan ng Pilipinas. 18,000, 12,000. Pag 18,000 is divide mo sa 4, 4.5. No? Ibig sabihin, 3/4, no, nung kinakailangan ng Pilipinas, yun yung nakaas. Ang laki nun ha! Tapos hindi mo magagawa. Tapos 2% lang ang magagawa mo. Putik na yan. ng franchise. Exclusive Delicates nga ako, mga kababayan. franchise pa. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, Oh, I suppose, exclusive nung yan. binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Oh, meron. So, ang tanong lang, Specific. simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang Ano panahon. ito nga yun eh. Imbis na i-bleed out mo sa 20 providers ng solar, binigyan mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Ano mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, mga PESA companies, meron kami sa actual case sa Cavite, 40 hectares of rooftop, nilagyan na lang ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Pumasok yung kanila. Naka-allocate na yun. naka-allocate na eh. Naka-allocate na. Allocable din, grabe. Yeah, yun. Naging allocable. Naging allocable. Alam mo, 2008, 19 yung franchise. Di, naging allocable yan, mga 2018 pa lang. Allocable din pala. Oh. Tingnan mo, talagang kapag kay Ombudsman Boying Remulla, madami kang malalaman eh. Madami kang mabibisto. At hindi ho yan magsasalita, mga kababayan, nang basta lang yung trip-trip niya lang. Hindi ho yan magsasalita ng walang pinag-aaralan o walang ebidensya o naka-back up sa kanila. Pati ho, yung kay Bato de la Rosa, di ba?